K3 Light Machine Gun, Field Stripping at Full Specs. Mga sundalo, handa ka na bang tuklasin ang isang sandata na pinagsasama ang makabagong teknolohiya sa pagiging epektibo sa larangan ng digmaan? Ngayon, pag-aralan natin ang K3 Light Machine Gun, ang sagot ng South Korea sa mga pangangailangan ng modernong labanan. Ito ay hindi lamang isang aralin sa kasaysayan, ito ay isang hands-on na gabay sa pagmaster ng isang sandata na may kasamang suntok. Sasaklawin namin ang lahat mula sa natatanging disenyo nito at mga kakayahan sa pagpapaputok hanggang sa mahahalagang field stripping at maintenance. Humanda sa pagpapalabas ng firepower ng K3. Ang K3, isang detalyadong pagtingin. Ang K3 Light Machine Gun, na binuo ng Daewoo Precision Industries noong huling bahagi ng 1980s, ay isang testamento sa lumalaking husay ng South Korea sa paggawa ng mga baril. Isa itong maraming gamit na armas na pinagsasama ang pinakamahusay na mga tampok ng ilang kilalang light machine gun na nagreresulta sa isang maaasahan at epektibong tool para sa mga unit ng infantry. Caliber, ang K3 ay nagpapaputok ng ubiquitous 5.56x 45mm NATO round, ang parehong karaniwang kalibre na ginamit sa M16 at M4 rifles. Pinapasimple ng pagkakatulad na ito ang logistic at tinitiyak ang isang madaling magagamit na supply ng mga bala sa larangan ng digmaan. Dual feed system, ang isang natatanging tampok ng K3 ay ang natatanging dual feed system nito. Maaari itong tumanggap ng parehong karaniwang STANAG magazine tulad ng mga ginamit sa M16 at disintegrating link belt. Ang kakayahang umangkop na ito ay nagpapahintulot sa mga sundalo na lumipat sa pagitan ng mga mapagkukunan ng bala depende sa tactical na sitwasyon. Gas-operated action, gumagamit ang K3 ng gas-operated system na ginagamit ang enerhiya ng mga fired cartridge upang iikot ang pagkilos, i-eject ang mga ginastos na casing, at i-load ang mga bagong round. Tinitiyak nito ang maaasahan at pare-parehong pagpapaputok kahit na sa masamang mga kondisyon. Firing modes, ang K3 ay nag-aalok ng parehong semi-automatikong at automatikong pagpapaputok ng mga mode. Ang semi-automatikong mode ay nagbibigay daan para sa mga tumpak at nakatutok na mga pag-shot, habang ang automatikong mode ay naghahatid ng isang blistering rate ng apoy para sa mga layuning pumipigil. Weight and portability, tumimbang ng humigit kumulang 15 pounds, 6.8 na kilo, na may bipod at load magazine, ang K3 ay mas magaan kaysa sa maraming iba pang machine gun sa klase nito. Ito ay ginagawang mas mapagmaniobra at hindi nakakapagod para sa mga sundalo na magsagawa ng mahabang misyon. Rate of fire and effective range, ipinagmamalaki ng K3 ang kahangahangang cyclic rate ng apoy sa pagitan ng 700 at 1,100 rounds kada minuto. Ang epektibong saklaw nito ay umaabot ng hanggang 800 metro para sa mga target na punto at 1,000 metro para sa mga target sa lugar, na ginagawa itong isang makapangyarihang sandata para sa pakikipaglaban sa infantry ng kaaway at pagbibigay ng suppressive fire. K3 specifications at a glance. Type, light machine gun. Caliber, 5.56x 45mm NATO. Weight, 6.8 na kilo, 15 pounds, with bipod and loaded magazine. Length, 1,030mm, 40.6 in. Barrel length, 465mm, 18.3 in. Feed system, dual feed, STANAG magazines and disintegrating link belts. Action, gas-operated, rotating bolt. Rate of fire, 700-1,100 rounds per minute. Muzzle velocity, 720 metro kada segundo, 3,018 feet PERSECOND. Effective range, 800 metro, point target, 1,000 metro, area target. Sights, iron sights, adjustable rear aperture and front post. Pagpapanatili, ang susi sa pagiging maaasahan. Tulad ng anumang baril, ang K3 ay nangangailangan ng regular na paglilinis at pagpapanatili upang matiyak ang pinakamainam na pagganap. Dahil sa mas mataas na rate ng apoy nito, mas mahalaga ang wastong paglilinis upang maiwasan ang mga malfunction at matiyak ang pagiging maaasahan sa larangan ng digmaan. Sasaklawin namin ang mahalagang hakbang ng field stripping at paglilinis ng K3 na nagbibigay kapangyarihan sa iyo na panatilihing nasa tuktok ang iyong armas. Ito ang mga hakbang kung paano i-disassemble at i-assemble ang K3. At kasalukuyang automatic rifleman sa team. I-discuss natin about ngayon sa K3 machine gun, which is origin from Korea, na may belt feed 5.56mm na belt feed operated. Okay, ngayon i-demo natin ngayon ang assemble and disassemble kung paano natin gawin yung K3. Okay,
umpisahin natin ngayon sa sa baril. I-check muna natin kung may load para safety tayo. Okay. Negative chamber. Okay, mag-save lang tayo. Okay, safety muna natin. Sa disassemble ng ng K3, pwede natin unahin sa suppressor, which is madali lang naman. I-pull lang natin dito sa sa lever niya para ma-pull. Okay, unahin natin kay madali din. It's number 2 naman is dito sa takedown pin. Tanggalin mo natin para makuha natin yung yung bolt niya. I-push lang siya. Okay. And then alalayan lang muna natin sa ating charging level pala hindi siya pumitik. And then i-press natin yung spring guide para makalabas tong spring natin tsaka yung bolt. Okay, dahan-dahan lang. Tapos silain natin yung charging level para makalabas yung bolt natin tsaka yung operating rod. Okay. Natanggalan natin yung operating rod, tanggalin naman natin yung bolt, which is kailangan natin sungkitin to para makalabas tong firing pin nya. Tayo ng panungkit. Okay, natanggalan natin yung operating rod. Tanggalin din natin yung firing pin, tsaka yung spring nya. Tapos yung bolt. Okay, sa pag naman, iingatan natin yung maliliit na parts para hindi siya magkawalaan tsaka para safe palagi yung mga parts natin. Although ito na yung K3 disassemble, yun na yung yung disassemble parts natin. Okay, maglako naman tayo sa sa assemble parts ng bolt. Okay. Sir, kaya mo. Kaya naman, sir. Ito yung niya. Yan yung mga parts ito. So ngayon, Ito naman yung operating rod niya, yung bolt. Ito yung bolt assembly, tapos ito yung firing pin, yung cam niya. Tapos ito yung spring guide, and then yung barrel. Ito yung suppressor. Carrying handle para sa barrel natin. Ito na rin yung heat guard niya. Tapos ito yung gas operated tube. Gas operated tayo para sa Dewo K3. And then bipod. Bipod. Front sight. Rear sight. This is front sight. Ito na rin yung feed tray para sa belt operated natin para sa 5.56. Trigger mechanism, trigger grip, and butt. Yun lang mga... Sa paglilinis naman. Sa paglilinis natin is gamitan lang natin ng ng tubig tsaka yung powder para sa kuruso niya o yung mga kalawang niya para matanggal. Isprayhan din natin yung mga nakatagong parts kagaya nito, sir, para yung mga nakatagong yung mga bato-bato matanggal para hindi na siya mag-cause ng kalawang. Tsaka every operation din is open naman yan sa atin ng mga ng mga tropa na every operation kada baba is linisan natin yung baril para hindi kalawangin. So oil, pwede siyang oil. Ang oil natin is yung ginagamit talaga is yung Singer oil kasi hindi siya masyadong malapot kasi kapag masyadong malapot yung oil, mas kapiti ng dumi ng alikabok. So ang ginagawa niyo? Ang ginagawa natin is yung tamang tamang oil lang para hindi siya naglalaway din masyado para yung alikabok niya hindi siya magdikit. Yun lang, sir, para sa akin. Mag-assemble tayo. Unahin natin yung bolt tsaka yung connecting rod. Okay. Pasok natin yung connecting rod natin. Yung bolt.
Mahirap din to, sir. Kita mo. Kailangan nakapasok yung firing pin niya kasi kapag hindi siya nakapasok, hindi yung connecting rod niya, hindi magpapasok, parang bagbabangga lang siya ba. So, kailangan nakapasok siya sa butas. Tapos, ingatan din natin na magpasok ng firing pin kasi minsan kadalasan, pumipitik yung firing pin niya kasama ng spring. Hindi siya nakaka-align kasi sa butas. Okay. Sa pagpasok naman natin dito sa connecting rod, may railings naman siya na papasukan. Tapat lang natin dito sa railings ng bolt natin. Ito yung tinatawag na railings niya para may reference ka na na guide ba. Sunod natin yung yung spring guide, tsaka yung ito yung sunod natin. Madali lang man maglagay ng spring guide, basta alalay lang kasi pumipitik siya eh. Although sa spring niya. Okay, yun na. Pwede na natin ilak yung Okay. Lagay natin yung barrel. Okay, check natin kung makasa natin. Paano malaman kung ito yung sa barrel? Kapag sa barrel naman, kapag nalapat na yung barrel is may maririnig kayong lagitik dito sa lever niya. Kung siya sang pipitik, kung siya sang tataas, kung nakalapat na siya. Ngayon, i-try natin kung gumana ba yung bolt natin tsaka yung paglapat ng spring guide natin. Gumana naman. Ito na yung yung assemble ng ating K3 Daiwo. Mga sir, kapag lagay ng ng bala niya, i-close bolt lang natin kasi kapag naka-open bolt kasi yung nito, kahit kunting pitik lang, papalo at papalo lang yung bolt niya. Kaya masyadong sensitive tong K3, kaya doble ingat lang din sa nagdadala. Para sa pagsabundok, paano siya? Naka-close bolt palagi. Naka-close. Ngayon, ilagay lang natin tong for lang, nakaganyan lang. Hindi na siya papalo kahit anong gawin mo. Basta naka-close bolt. Huwag lang i-open bolt kapag naglalakad kasi kahit kunting palo lang ng ng baril or mabagsak lang, kusang papalo yung bolt niya. Okay. Tanggalin mo ulit. Ang kapag nandun ka na sa encounter, kailangan mo ng presence of mind para wala kang tamaan na tropa or kasama mo ba. Kasi masyadong maraming nilalabas na bala to kay machine gun. Kailangan mo din tingnan yung kaliwa kanan mo na para alam mo kung meron tropa doon, meron tropa sa kaliwa or sa kanan na wala kang madisgrasya. Kasi napaka-importante nun na alam mo yung tropa, alam mo yung papatakan ng bala mo. Kapag encounter naman is hahanapan ka kaagad ng team leader mo ng magandang posisyon kasi ikaw yung pinaka-importante sa team na papel. Ngayon, hahanap ka ng puno, cover, and then yung positioning mo, ilapat mo lang yung bipod para yung recoil ng K3, masyadong malakas yung recoil ng K3. Kailangan mong i-balance yung katawan mo para yung recoil pagdating sa katawan mo, hindi masyadong malakas. Yung position. Tapos, bago ka maglagay ng bala, kailangan din sure na nandun sa papatamaan mo yung kalaban. So, i-assemble mo na yung bala dyan. Yeah, nakalig na. Yung bala dyan. Bali ang bala natin is 5.56 belt feed. Belt feeds. So, mataas yan, diba? Yes, sir. Dinulog-tulog. Halimbawa naman kung nakatayo ka lang, parang Rambo. Paano? Pwede rin. Mahirap kasi pag ganun, sir, kay ang recoil kasi ng ng machine gun, hindi mo makontrol. Advisable is drop. Lock talaga. No? Yes, sir. Tapos nakabay. Bipod, sir. Ang pinakamas maganda. Ang advisable talaga dito, sir, kay dapat nakaposisyon ka talaga, prone position. Maghanap ka talaga ng cover kasi ikaw yung pinakaunang titirahin dyan. Yes, sir, kay
ikaw din kasi yung magsusupport sa team mo, lalo na kapag medyo alanganin na, kailangan mong bawian sila ng pang high moral ba, yung ikaw yung magsusuppress ng fire, ikaw yung kailangan mag-demoralize sa kalaban para ma-neutralize yung ano nila, yung resistance. Gaano kahirap ang gunner sa team? Sa team sir is kailangan din talaga ng malakas yung pangangatawan, tsaka may presence of mind palagi. Na in case na may encounter, kailangan mo na may advantage position ka. May ka na rin ba? May initiative kung saan ka magpupisto, saan ka magpaplastar, saan mo ihaharap yung baril mo. Para kung sakali na magipit yung tropa, yung team mo, ikaw na yung magsusuppress ng fire para sa kanila, ikaw yung magko-cover. Para makahanap din sila kaagad ng posisyon. Gaano kalaking bagay ang K3 sa isang team ang gunner? Malaking bagay sa team. Yun nga, nasabi ko, for demoralize ng kalaban, tsaka pag neutralize. Kasi sa bundok, sir, di natin alam din yung mga kalaban kung ano yung mga dala nila. Ngayon, ito, isa sa team, hindi talaga dapat mawala ng cross serve. Ito ang ilang mga tip kung paano pinakamahusay na gamitin ng K3 sa isang labanan. Ang K3 light machine gun ay isang testamento sa inobasyon at dedikasyon ng South Korea sa teknolohiyang militar. Ang kombinasyon ng firepower, versatility, at portability ay ginagawa itong isang mabigat na asset sa modernong larangan ng digmaan. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa pagpapatakbo, mga feature, at mga kinakailangan sa pagpapanatili nito, maaari mong gamitin ang buong potensyal nito at mag-ambag sa tagumpay ng iyong unit. Tandaan, ang kaalaman at kasanayan ay ang susi sa pagmaster ng anumang armas. Kaya panatilihin ang pagsasanay, manatiling matalas, at laging unahin ang kaligtasan. Hanggang sa susunod, mga sundalo, manatiling mapagbantay at patuloy na itulak ang iyong mga limitasyon.